Welcome back po dito sa ating talakayan sa ating programang Hataw Kabanatuan. At iniwan po natin kanina yung mga ano ba yung mga benepisyo na natatanggap ng senior citizen. At naging example nga yung may nag-text tungkol doon sa gamot. Ang pag-compute po sa sa gamot ay ganito po. Actually, ang total na dapat na di-discount ng senior citizen sa kanilang mga gamot ay 32%. Yung 12% ay exempt sa VAT at yung 20% ay yung binibigay na 20% sa mga senior citizen. Ang pag-compute po nito, halimbawa, nakabili po kayo ng gamot na halaga 100. Ang una pong ginagawang computation doon, idinideduct po muna yung 12%. Kung ano yung matira ron, tsaka pa lang i-deduct yung 20%. Ganun po ang computation. Kaya titingnan nyo po sa inyong resibo kung talagang ginagawa ito ng mga butika na inyong binibilan. Pero usually, yan na po talagang standing operating pagproseso po nila pagka kayo bibili po ng gamot kung kayo ay senior citizen. Okay. Yeah. Meron tayong text dito tungkol na naman ito sa Comelec nakadirekto ito kay Director Diaz sabi niya rito, ang last 4 digit ng kanyang cellphone number is 0367. Bakit po pinayagan ng Comelec na lumaban ang mga may kaso at hatol na perpetual disqualification? Ano po kaya ang dahilan at pinayagan sila? Director Diaz. Ang dahilan ay ang Comelec ang dahilan. Pakilino, Comelec? Ha? Comelec ba sinabi mo? Ang Comelec nga ang dahilan Comelec, kaya nakatakbo. Dahil kung talagang susundin yung batas, those convicted of an administrative case ay can no longer run, hindi pwedeng tumakbo. The problem is, ang Comelec gumagawa ng sa sarili nilang policy na patakbuhin. Kasi dinesisyonan in bank yun Okay. Oo. May nag-file ng cancellation ng COC ng mga perpetually disqualified candidates. Ay ang ginawa ng Comelec, pinayagan Dahil Ang kanilang rason for the simple reason na yung mga kandidatong yan ay nag-file pa ng kanilang mga apela. Yun. Ay yun ang policy ng Comelec, and the authority when it comes to election ay ang Comelec. Being a constitutional body, ay we cannot question it. Kahit nga pwedeng questionin, but you have to go to the Supreme Court. Kasi question of law na yan. Ang pwede lang magresolba ng question of law ay the Supreme Court, the highest court of the land. Yun ang nangyari. Ang isa kong nakikitang legal na dahilan, ay hindi pa naman ika nga tinatawag na final and executory yung desisyon ng ombudsman. Hindi pa final and executory yan Ang nakalagay doon immediately executory. So meron silang butas doon na mag-file sila ng appeal sa nakatataas na korte like the Court of Appeal. Pero noong nakaraang Sabado, ito ay kasama natin yung dalawang abogadong veteranong abogado, si Attorney Jackie at saka si Attorney Villa, kasama si MJ. Ang pinag-uusapan nila M daw. Letter M yung dahilan. Oo, M. Hindi ko alam kung ano yung letter M. At kung nakapakinig kayo ng Sabado, siguro nasabi sa inyo kung ano yung sabihin ng letter M. Ginagawa mo kaming manghuhula, pare. Baka si Kuya Bal magaling manghula.
Hindi, mga Repa Pips, kung sila'y pinayagang makatakbo, ang tanong ko naman, kung sakasakaling makadisgrasyang manalo, sila ba naman ay mauupo? Yun ang ano na, doon na tayo pupunta kasi nakapag-file sila, maski may kaso, nakakatakbo sila ngayon. So wala nang problema ron eh. O may penal silang appeal. Ang tanong ngayon eh, kung hindi pa lumalabas yung decision ng Court of Appeals o sa Supreme Court, at sila na-aksidenteng nanalo, maupo ba? Yun ang tanong ko. Diniscuss na rin yan nung nakaraang Sabado sa MJ sa Double J At sinasabi noon ay wala pa silang natatanggap na opisyal na reversal ng ombudsman. Wala pang natatanggap ang opisyal. So hanggang ngayon nakablanko pa kung ano itong reversal na sinasabi na desisyon ng ombudsman. Kasi kung matatandaan ninyo, itong perpetual disqualification na ito ay ang naghatol nito yung dating ombudsman na si Ombudsman Conchita Morales Carpio. Siya yung nagdesisyon noon. Ibig sabihin siya yung pumirma sa approval. Ngayon, ang sinasabi nila, ang nagdesisyon naman ngayon ng reversal daw ay si yung bagong appoint na ombudsman, si dating Justice Martirez, na nireverse yung desisyon nung si Conchita Carpio pa ang ombudsman na nakaupo. Retired na yon. Doon yung palang dinidiscuss, wala pang official na tinatanggap. So, pasensya na po doon sa ating mga televiewers at listeners. Hindi namin masagot ng direkta kung ano yung kadahilan ng bakit pinayagan ng COMELEC. Pero masasabi namin ay lahat naman ng legal means ay ginagawa ng yung aggrieved party ba? Para mapalitaw natin kung ano ba talaga yung dapat na maging stand ng ating mga botante tungkol sa bagay na ito. Pero parang Bin, napapansin natin na there are times na selective. Kasi yung kaso ni Junjun Binay na Makati, kondin yun perpetual disqualification, pero hindi nakakandidato. Pero kaya lang nakakandidato ngayon na reverse na dahil nanalo yung Aguinaldo Doctrine noon nagamit as a justification. Kaya ang masasabi natin dyan sa mga bagay na yan ay talagang Parang selective justice ba o selective? Selective At yung sinabi mo siguro yung letter M, yun ang dahilan siguro. At saka meron bang anong ganun? Kamukha nga nung case na yun na nagdesisyon si dating ombudsman Carpio. Siya nagdesisyon. Meron bang yung pumalit sa kanya na i-reverse ito? Meron bang Hindi ko maalala, pero may precedent na yan May mga nakaraang desisyon. Yung dating ombudsman na ni-reverse nung incoming yung umupo. Meron na nangyari. So, okay lang yun? Okay yung gano'n? Oo, ay yun ang kanilang kumbaga sa yun ang kanilang kapangyarihan. Mga Repa Pips, excuse me kayo ba naniniwalang kung ito ganyan na ng pangyayari? Yung People's Court ang pwede magdesisyon. Kamukha nito, malapit na eleksyon. Di ang taong bayan naniniwala ba kayo dun sa naging akusasyon na sila may ginawang anomalya? Lalo na yung kaso nung isa yung sa repack ng mga relief goods, pinalitaw na sila nagbigay pero yun po ay pondo ng DSWD, di ba? Na national government. Ngayon, maghahalalan. Di kayo na po ang magdesisyon. Kung nakikita niyo may bahid kayo ng pagdududa at kayo naniniwalang sila guilty, huwag niyo iboto. Ngayon, kung feeling niyo naman maling akusasyon lang at sila wala namang kasalanan, di iboto nyo. Pero kung ako sa inyo, humanap na kayo kung meron pa ibang kandidato na wala namang bahid, wala namang ginawang masama, siguro mas maganda yun ang ating tangkilikin.
Meron pa ditong karagdagang text yan. Last 4 digit po ng kanyang cellphone number, kamukha rin kanina. 0367. Hindi mapalagay ito eh. Sabi niya rito, kung ganyan ang batas, marami ang di na magtitiwala sa sistema ng batas po natin. Ang sabi pa niya rito, pwede po ba kasuhan ang COMELEC sa pagpapatakbo sa mga may perpetual disqualification? Yun ang hindi ko kaya sagutin. Pwede ra bang kasuhan ng COMELEC sa pagpapatakbo sa mga may perpetual disqualification? Baka kaya mo sagutin niya, Director Diaz. Hindi kaso. Ang mangyayari dyan, questionin yan sa proper court. Okay. Hindi ko yun. It's a question of law. Question of law. Ang pwede lang mag-resolve ay ang korte. Suprema. It's either the Supreme Court or yung lower court kung pwede. Meron naman reaction dito isa. Sabi niya rito, 7052 ang last 4 digit ng kanyang cellphone number. Huwag na lang iboto ang mga may kaso. Tapos ang problema sa mga sinungaling at manloloko. Paano nga kung sila'y bibilin yung boto nila? Oh. Ganun. Ganun yan. Kaya patuloy na nanunungkulan yung mga hindi dapat karapat-dapat na manungkulan dahil itong mga botante natin ay kulang sa kaalaman. Kailangan sa kanila, ang problema natin ay hindi ang mga hindi dapat iboto. Ang problema ay itong mga botante na patuloy na ibinoboto yung hindi karapat-dapat na umupo. Yun ang nasa Facebook yun eh. Totoo yun. At dapat nga talaga yung ating mga botante, gamitin nila yung kanilang karapatan. Hindi yung natapalan, nawala na yung karapatan nila. Kaya nga sabi to kayo, that is why those dumb public servant continues to be in power ay dahil because of the dumb voters. Engineer at Kuya Ben, may tanong ako sa inyong dalawa. Ano ba ang dapat gawin? Halimbawa, ako, nangangailangan, medyo mahirap, nasa laylayan ng lipunan, inooperan ka ng pera para iboto sila. Pwede bang tatanggapin mo yun pero hindi mo sila iboboto? O magtitiis ka na, matigas ang prinsipyo mo. Hindi ako tatanggap ng pera, iboboto kay Crucelado. Ano sa dalawa ang mas magandang gawin? Ay sa akin naman tatanggapin ko yung pera, hindi ko na may bubuto. Paano kung minarkahan kang isa ka sa susuportang boboto sa kanya pagkatapos hindi naman lalabas na? Hindi naman totoo yun na mamamarkahan ka. Kaya lang, mayroong mga pumapayag, mayroong pa nga dyan pumapayag na kumakampi ka sa kalabang kandidato nila hindi ka na papuputuhin, babayaran Yan ka. ang mabigat. Yan. Yun ang mga estilo ng mga... Alam ko nangyari yan nung nakaraang barangay election na may mga talagang dapat na boboto sa ganitong kapitan, babayaran na sila, wag lang bumoto. O kaya papupuntahin sa Baguio, o kaya pakakainin sa Jollibee, sa McDo. Manilipasin ng oras, bibigyan pa ng Meron ditong, for your information daw ito ang last 4 digit ng kanyang cellphone number is 3020. Sabi niya rito, para po sa kaalaman ng mga tagapakinig at nanonood sa Hataw Program Kabanatuan, 6 po ang mga babae ang gumagaod o naglilingkod sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa First District po ay si Congressman Swanseng. Sa Second District, Congressman Biulago. Sa Third District, Congressman Vergara. At sa Fourth District, Congressman Antonino. Governor Cherry Umali at Butil Party List, Congresswoman Cecilia Chavez. So yun po ang sabi. 6 na babae naglilingkod. Tapos, meron pa dito...
Ay, sino ba ito? Ang last four digits ng kanyang cellphone number is 0367. Siya rin ang may sabi nito. 500 piso lalaganap na naman. Nagsisimula na po ang may kaso ng perpetual disqualification. Ayun. At eto kanina sabi niya rito, ang last four digit na kanyang cellphone number is 3864. Kung sakali po na makatsamba na manalo ang may kaso ng disqualification, sila po ba ay makakapanungkulan o makakaupo sa pwesto o ito ay magiging ligaw na sapin po? Siguro baka susunod na Sabado pag-usapan ito, mahirap kasing ma-preempt yung pag-uusapan sa Sabado So inire-reserva po ito sa Sabado. Tapos sabi niya rito, ito isa naman, ang last four digit ay 3020 uli. Sabi niya rito, pakilinaw lang sana po ng COMELEC. Hindi na kailangan COMELEC, si Director Diaz na kayang-kaya to. Pakilinaw lang sana po ng COMELEC ang meaning o kahulugan ng marginalized sector sa party list voting. Kayang-kaya paliwanag ni Director Diaz yan. Sige. Yung marginalized sector, yan yung mga tinatawag nating mga kapuspalad nating mga mamayan na walang kakayahan na lumaban sa larangan ng politika na alam naman nating may gastusan. Pero ano nangyayari nga dito sa party list, yan yung mga marginalized sector dapat, ang mga nominees dyan. Pero ang mga nagiging nominees, kabulukan na naman yan ng batas. Ang nagiging nominees ay mga mayayaman. Pag sinabi nating farmers party list yan, dapat ang naglalagay dyan ng mga nominees na pinagkakasunduan ay yung ating mga magsasaka. Ay hindi. Ang nagre-represent sa kanila ay hindi totoong nagsasaka, kundi mamimili lang ng bigas. Sila pa nga nagpapatagdag sa kumakain kaya nahihirapan. Mamimili ng palay. Hindi. Bigas. Yun ay hindi farmer, hindi nagtitil, hindi trader. Hindi nagbubungkal. Bumibili lang sa tunay na nagbubungkal. Ang dapat maging representative sana ay yung nagbubungkal ng lupa. Talagang magsasaka. Ang pinaka-typical na ehemplo po ng isang marginalized sector, yung sektor ng tatlong gulong. Yeah, yung mga tricycle. Alam naman natin ang mga magta-tricycle, kung minsan nakikiboundary lang, hindi naman sarili nila yung tricycle. Paano sila papasok sa larangan ng politika para magkaroon ng boses sa Kongreso? Magta-tricycle lang sila. Wala silang kakayahan para magpondo sa isang kandidatura. Dahil yung kanila boundary system lang. Isa pa, yung marginalized sector, yun pong mga nanggagapasan lang at nakikiporsyentuhan sa mga nagsasaka na wala silang sariling lupa. Halimbawa, yung nagsasaka, bibigyan lang sila ng 10% doon sa aanihin kung sila yung magsasaka. Hindi kanila lupa. Sino ngayon na magre-representa nun sa Kongreso? Wala silang kakayahan. Porsyentuhan nga lang din. Yun po yung tinatawag ng marginalized sector. Tama ba ako ng Director Diaz? Tama ka, Tukayo, pero ang nangyari nga dyan, yung party list nagkameron yung belonging to the professional sector, business sector, na may mga kaya. Pag sinabi kasing marginalized, ito yung isang kahig, isang tuka. Hirap na hirap talaga sa buhay. Pero alam nila ang kanilang problema na dapat sana maipabot. Marami ang mga tao ito maipabot. Kaya dapat magkaroon sila ng representation sa Congress. Maganda actually intention nung una ng party list na yan. Ito yung kasama sa saligang batas yan, ano? Yung party list. Kaya binuo yan para nga mabigyan ng
chance, boses, ang mga maliliit na ano. Pero ang nangyari po, inabuso po ito. Hindi po talaga totoong mga marginalized na sektor ang nauupo riyan at sila ang dapat na mga nominee riyan. Kasi nga, ginamit na rin po ito ng mga mayayaman o kung sino may can afford na ano, o politiko. Politiko na rin halos yung ibang mga party list eh. Mga politiko, kamukha nga kita mo si Congressman Atienza, hindi ba dating mayor yan ng Manila, nag-party list siya. Ayun, mga ganun ba? Kaya naabuso po yung intensyon nung sa Liga ng Batas na tungkol sa party list na. Okay. Meron pa dito, may kakampi ka dito, Director Diaz, sabi niya rito. Ang last 4 digit ng kanyang cellphone number is 3864, sabi niya rito. Tama si Director Diaz, parang nagagamit lang ang party list. Di ba? At tama rin si Director Bien. Kay Director Diaz lang malilinawan na ang mga nakikinig at napapanood na kagaya ko. Hindi na kailangan pupunta sa Comelec. Salamat po. Pag sa Comelec kasi baka iba pa ang ibigay na paliwanag sa inyo. Meron naman ditong panawagan dito Sige. sa mga taong bayan. Ang last 4 digits na kanyang cellphone number is 0367, sabi niya rito. Palitan Comelec Commissioner, please. Yun ang panawagan. Hindi lang yung lahat sila. Hindi ba Comelec chairman at saka mga commissioner yun compose ng Comelec? Commissioner lang ang sinabi. Mahirap naman dagdagan ko rin text. Okay, so yan po salamat sa inyong pagtutok dito sa ating Thursday edition po ng Hataw Kabanatuan. Okay, in extra, Kuya Val. Muli po kami ay nagpapaalala sa inyo, maging mapanuri po at sa darating na halalan, isipin po natin, ang boto nyo ay napakahalaga dahil sa inyo pong pagkakamali, maaring sumama ang takbo ng ating bayan, pero kung tama po yung ating iboboto at mauupong maluluklok, magkakaroon po tayo ng tunay na pagbabago at progreso ng ating pong lipunan. Ako po si Bar Ramos, binabati ko yung aking kapatid si DCM Bernardo and family, gayon din yung aking pamangking si Marcelino Samin Jr., si Inay Cabangon at sa lahat po ng mga nag-text at mga laging sumusubaybay kay Ate Choling, kay JB Valdez, kay Beo Doctor at sa lahat po. Hindi namin kayo malilimutan, kayong laging nagpapasarap sa amin pong talakayan. Thank you. Bago tayo magtapos ay gusto ko lang batiin ng happy birthday itong si Kuya Boy Valentino Rivera. Happy birthday Kuya Boy Valentino Rivera. March 14 yan eh. At siyempre hindi ko rin makakalimutan, birthday din na ngayon ng aking one and only. Kasabay niya si Marites Talabis. So lahat po nung nakakaalala sa birthday, nagmamahal doon sa birthday celebrant natin na si Kuya Boy at si Ate Tess, ay inaanyayahan po kayo. Doon po ang ika nga ay ang dinner doon sa tahanan ni Kuya Boy Valentino Rivera. At sa siyempre kasama na rin si yung longganisa. Kasama na rin dyan sa birthday party na yan ay ang si Margie Rivera, kapatid dito din ni Kuya Boy, na naman ang birthday niya, March 16. So pinag-isa na yon sa March 16, sa Sabado po, lahat ng tatlong may birthday na yon, diyan magse-celebrate sa bahay ni Kuya Boy Valentino Rivera. Salamat at siyempre po maraming salamat sa ating mga texter, pinasahin nyo kami. Sa atin pong mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunan ng Hataw Kabanatuan, maraming salamat po. Hanggang bukas na muli. Thank you and good day. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat doon sa may concern sa aking boses. Totoo po, pinipilit ko lang na magsalita para magampanan yung aking papel dito sa Hataw. Pero pasensya na po kayo. Pero palagay ko naman naintindihan yung boses ko. Kaya nga lang may pagka-bedroom voice. Pasensya na po. Sa susunod, pagagalingin ko na pa ito. At ako po naman dati may melodious voice eh. Ang problema nga lang,
di na po ang sakit na ito eh. Lahat naman po dinadapuan ng ganito. Kaya pasensya na po. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nakinig sa sinasabi namin dito na sana makita ninyo ang katotohanan. Salamat po. Tama po yung sinabi ni Tokayo na melodious voice po siya sapagkat yung video king po yan. Thank you for keeping us company dito sa ating programang Hataw Kabanatuan. At salamat po sa lahat ng mga nag-text at salamat sa pakikiisa po sa ating programa ng inyong mga opinion at inyong mga insight tungkol po sa napag-usapan natin ngayong araw nito. Narito po ang aking food for thought for the day. We forget that waking up each day is the first thing we should be grateful for. Yan po. Yan, nalilimutan daw natin tuwing tayo gigising bawat araw, ang unang we should be na tayo ay dapat na magpasalamat ay tayo gumising every day. Yan. Okay, ako po si Kuya Ruben. God bless and mabuhay po. At sa ngalan po ng mga bumubuo po ng ating technical team dito sa DWWJ, sa Cab TV at sa radio, sa DWWJ 684 radio. Sa ngalan po nila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay.